Simula pa lang, dilim na ang mundo ko. Ipinanganak akong bulag. Hindi ko nakita ang mukha ng nanay ko, ang kulay ng langit o ang iba't ibang hugis na mga bagay. Ang mundo ko ay tunog, amoy at pakiramdam. Nasanay na ako, pero syempre, may piling bahagi sa puso ko na laging nangangarap na makakita. Kaya nang sabihin ng mga doktor sa Maynila na may bagong experimental surgery na pwedeng magbalik ng paningin ko, kahit may takot, nanindigan ako. Si nanay, alalang-alala, pero sinuportahan niya ako. Kung ito ang pag-asa mo anak, sabi niya, gagawin natin ang lahat. Ang operasyon nakakapanindig balahibo. Ramdam ko ang lamig ng operating room, ang bulong ng mga doktor, parang isang napakahabang panaginip. Pagkatapos, puro bendahe ang mga mata ko. Ilang araw, walang kibo. Hindi ko alam kung nagtagumpay ba. Pagdating ng araw na tatanggalin ng bendahe, ang kaba ko abot langit. Hawak ko ang kamay ni nanay, nanginginig. Dahan-dahang tinanggal ng doktor ang bendahe. Unti-unting pumasok ang liwanag. Hindi ko akalaing ganun pala kasakit ang liwanag. Nagsimula sa mga hugis, malinaw. Pagkatapos, kulay. Ang mundo ko unti-unting naging makulay. Nakita ko ang mukha ng nanay ko, ang mga ngiti niya, ang mga kunot sa mata niya. Nakita ko ang kulay ng kanyang buhok. Nakita ko ang mga halaman sa labas ng bintana. Ang mga tao, ang kotse, ang lahat. Sobrang dami ng detalye. Sobrang dami ng liwanag. Nakakapagod. Nakakaantok. Pero sobrang ganda. Lahat ng narinig ko, lahat ng nahawakan ko, lahat ng naamoy ko, may visual na. Ang una kong ginawa, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala. Eto pala ako. Ang bilis ng lahat. Ang pagkakita ko parang isang milagro. Pero may kakaiba. Sa likod ng akin paningin, may mga lumilitaw na kakaibang bagay. Mabilis lang, parang kislap ng mata. Hindi ko maintindihan. Parang may pumapasok na hindi ko nakikita noon. Ang pagkabingi ko sa dilim ay napalitan ng paningin na sobrang talas. Ang bagong mundo ko, puno ng liwanag at kulay. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may kasama itong bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na hindi dapat nakikita ng ordinaryong mata. Pagkatapos ng operasyon, abala ako sa pagtuklas ng mundo. Araw-araw may bago akong nakikita. Ang mga detalye ng mga dahon sa puno, ang mga disenyo sa sahig, ang mga ngiti ng mga tao. Ang lahat ay bago at nakakatuwa. Pero may kakaiba. Sa simula, akala ko dahil lang sa pag-a-adjust ng mga mata ko. Minsan, nakikita ko ang mga bagay na parang lumalabo o kaya ay gumagalaw ng hindi natural sa gilid ng aking paningin. Parang mga anino, pero hindi sila basta anino. May kakaiba silang hugis. Minsan, parang matataas na figura, maliksi at mabilis mawala. Minsan, parang may mga mata na nakatitig sa akin mula sa dilim. Normal lang yan, anak, sabi ni nanay nang sabihin ko sa kanya. Sanayan lang, marami kang nakikita ngayon na hindi mo pa nakikita dati. Ang mata mo nag-a-adjust pa. Pilit kong pinaniwalaan, pero alam ko sa sarili ko hindi ito basta pag-a-adjust. Ang mga nakikita ko hindi normal, sadyang may iba. Ang mga hugis minsan parang tao pero hindi tao. Masyadong matangkad, masyadong payat at may kakaibang kinang sa kanilang mga mata.
Minsan nakikita ko silang gumagalaw sa tabi ko at paglingon ko, wala. Ang mga kwento ng lola ko noon tungkol sa mga engkanto ay nagbalik sa isip ko. Mga nilalang na nakatira sa kalikasan o sa mga matatandang puno o kaya ay sa mga liblib na lugar. Hindi sila nakikita ng ordinaryong tao pero naandyan sila. Nagbabantay sa mga tao. Minsan, nakikita ko sila sa labas ng bintana, sa ilalim ng mga puno o kaya ay sa gilid ng kalsada, parang nakamasid. Ang pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa sa nakikita ko. Parang may nakatitig sa akin. Nagsimula akong matakot. Ang paningin na akala ko ay blessing, unti-unting nagiging isang sumpa. Ang mga anino na nakikita ko, ang mga malabong figura, ang mga mata na nakatitig sa akin, lahat ay nagkakasama-sama, bumubuo ng isang nakakakilabot na palaisipan. Hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita ko o kung nababaliw na ako dahil sa biglaang pagbabago sa aking buhay. Ang bagong paningin, unti-unting nagiging isang bintana sa isang mundo na hindi ko alam na nagtatago. Dahil sa mga malabong figura, hindi na ako mapakali. Alam kong hindi ito basta imahinasyon. May nakikita ako. Pero hindi lang bastang nakikita. Nagsimula na akong makarinig. Mga tunog na hindi dapat naririnig ng ordinaryong tao. Minsan, habang naglalakad ako sa labas, sa bandang kalsada, may narinig akong kakaiba. Mahina lang sa simula, parang huni ng hangin. Pero unti-unti, naging malinaw. Parang mga bulong ng bata. Naglalaro, nagsisitawanan, pero walang bata sa paligid. Naaalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga engkanto na naglalaro sa mga puno na nagtatago sa mga sulok ng kalikasan. Minsan, nakikipaglaro sila sa mga bata pero hindi sila nakikita. Ito ba ang mga tulog na naririnig ko? Nagsimula akong matakot. Hindi lang basta sa paningin ko ang problema, pati sa pandinig ko. Lahat ng senses ko parang lumalalim. Minsan, nasa bahay ako, nagbabasa. Bigla akong nakarinig ng isang tunog, parang may nagbagsak ng baso. Pumunta ako sa kusina. Walang nabasag, walang gumalaw, pero ang tunog, malinaw. Ang pinaka nakakalilabot ay ang mga huni. Hindi ito huni ng hangin. Ito ay parang malalim na huni galing sa lupa o sa mga puno. Parang may humihinga, malapit. Nagsimula akong magtanong sa nanay ko, "Nanay, may kakaiba ba sa lupang ito? Sa paligid?" Umiling si nanay. "Wala naman anak, peaceful dito. Baka sanayan lang yan." Pero hindi na ako makapaniwala. Ang mga nakikita at naririnig ko hindi normal. Masyadong malinaw, masyadong totoo. Ang mga bulong, ang mga tawa ng bata, ang mga huni, lahat ay nagkakasama-sama, bumubuo ng isang nakakalilabot na palaisipan. Ang bagong paningin na akala ko ay pagpapala, unti-unting nagiging isang sumpa. Ang mundo na akala ko ay normal, unti-unting nagiging isang lugar na puno ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ang mga engkanto, hindi lang basta kwento, nandyan sila. At ngayon, nakikita at naririnig ko na sila. Ang pakiramdam ko, hinila nila ako sa kanilang mundo at hindi na ako makakaalis.
Dahil sa mga nakikita at naririnig ko, hindi na ako makapag-concentrate. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ang takot ko, unti-unting lumalaki. Alam kong kailangan ko ng tulong. Sinabi ko kay nanay ang lahat. Lahat ng nakikita ko, lahat ng naririnig ko. Sa simula, hindi siya naniwala. Akala niya guni-guni lang. Pero nang makita niya ang takot sa mga mata ko at nang marinig niya ang mga bulong na hindi ko nalang ikinukwento, nag-alala na siya. "Anak, kailangan natin ng tulong," sabi ni nanay. "May kilala akong albularyo sa kabilang baryo, si Mang Tonyo. Baka matulungan ka niya." Si Mang Tonyo, isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan. Ang bahay niya puno ng mga halaman, insenso at mga kakaibang bagay. Sinalubong niya ako ng isang tingin na parang nababasa niya ang lahat ng nasa isip ko. "Ang iyong paningin nagbukas ng bintana," sabi ni Mang Tonyo. Ang boses niya ay malalim. "Nakakakita ka na ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao." Nagsimula si Mang Tonyo ng isang tawas ritual. Kumuha siya ng isang kandila at sinindihan ito. Binulungan niya ng mga lumang dasal ang kandila at pagkatapos pinatakan niya ang wax sa isang palanggana ng tubig. Habang tumitigas ang wax, nagkakaroon ito ng hugis. Nagulat ako sa nakita ko. Ang hugis ng tawas ay malinaw. Isang figura ng babae, nakayuko, parang umiiyak. At sa paligid nito, may mga hugis ng mga matutulis na bagay, parang mga sanga ng puno. Malinaw na malinaw. Ang babae sa tawas ay parang nakatayo sa isang madilim na kagubatan. "Ang iyong angkan, may koneksyon sa kalikasan," sabi ni Mang Tonyo. "May isang babae sa iyong pamilya noon. May kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga engkanto at nakikipag-ugnayan sila sa kanya. Pero may sumpa. Ang bawat henerasyon may isang anak na may kakaibang paningin, pero hindi nila ito pinapansin. Ngayon, ikaw, dahil sa operasyon, nagising ang iyong kakayahan." Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga ninuno namin na may kakaibang kakayahan na nakakakita ng mga espiritu. Akala ko kwento lang. Ngayon, totoo. Ang paningin ko, hindi lang basta paningin. Ito'y isang mana. Isang mana na may kasamang sumpa. Dahil sa revelasyon ni Mang Tonyo, hindi na ako mapakali. Ang aking paningin, isang mana na may kasamang sumpa. Ang mga engkanto, hindi lang basta kwento. Sila ay bahagi ng aking buhay. "Anak, kailangan mong mag-ingat," sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay seryoso. "Hindi lahat ng engkanto mabait. May mga galit, at kapag nagalit sila, masama ang mangyayari." Paliwanag ni Mang Tonyo, ang mga engkanto ay mga nilalang na may sariling mundo. Hindi sila tao. May sarili silang batas. At kapag nilabag ang kanilang batas o kapag hindi sila iginalang, magagalit sila. Ang iyong paningin nagbukas ng isang bintana. Nakikita mo sila, naririnig mo sila, pero hindi ka pa sanay. Hindi mo pa naiintindihan ang mundo nila. Minsan sinusundan ka nila, minsan nakikipaglaro sila,
Pero kapag nagalit sila o kapag naramdaman nila na nanganganib sila o kapag hindi ka marunong gumalang, masama ang mangyayari, paliwanag ni Mang Tonyo. Nagsimula si Mang Tonyo na magturo sa akin ng mga simpleng dasal, mga bulong, mga panalangin na gagamitin kapag naramdaman ko ang kanilang presensya. Paano sila gagalangin? Paano sila hihingin ng pahintulot? Paano sila magpapaalam? Huwag mong kakalimutan, anak, ang kanilang mundo ay hindi para sa atin. Nakikita mo lang sila, hindi mo sila pwedeng pakialaman. Kung hindi, ikaw ang mapapahamak, babala ni Mang Tonyo. Ang bawat nakita ko, ang bawat narinig ko ay nagpatindi sa aking takot. Ang mga anino, ang mga bulong, ang mga tawa ng bata, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Sila ang mga engkanto. At ngayon, alam kong may kakayahan akong makita sila. Pero may kasamang responsibilidad. Responsibilidad na hindi ko pa naiintindihan. Ang paningin ko, hindi lang basta regalo. Ito ay isang sumpa na nagbukas ng isang mundo na dapat ay nakatago. Ang bawat engkanto na nakikita ko, ang bawat tunog na naririnig ko ay isang paalala na ang aking buhay ay hindi na kailanman magiging normal. At ang babala ni Mang Tonyo parang isang malakas na huni sa aking tenga. Kailangan kong mag-ingat, kailangan kong matuto. Kung hindi, malulunod ako sa kanilang mundo. Dahil sa mga babala ni Mang Tonyo, naging mas maingat ako. Sinusubukan kong intindihin ang mga nakikita ko, ang mga naririnig ko. Isang hapon, habang naglalakad ako sa bakuran, nakita ko si Mia, ang bunso kong kapatid. Naglalaro siya sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Pero may kakatiba. Mag-isa lang siya. Pero parang may kinakausap. Parang may kinikiliti. At tumatawa siya. Napanindig ang balahibo ko. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga engkanto na nakikipaglaro sa mga bata. Na ang mga bata, dahil sa kanilang inosente, ay mas bukas sa kanilang mundo. Lumapit ako. "Mia, sino ang kausap mo?" Tanong ko. Tumingin si Mia sa akin. Ang ngiti niya ay malawak. "Si ate po, nakikipaglaro po siya sa akin." Nilingon ko ang paligid. Wala. Pero may nakita ko. Sa gilid ng aking paningin, isang maliit, malabong figura ng bata. Nakatago sa likod ng puno. Parang nakikipaglaro. Parang nagtatago. Isang engkantong bata. Ang kaba ko, abot langit. Si Mia, nakikipag-ugnayan na sa kanila. Hindi lang basta nakikita at naririnig ko sila. Lumalapit na sila sa aming pamilya. At ang mga bata, silang unang nakikipag-ugnayan. Nagsimula akong matakot para kay Mia. Inosente siya. Hindi niya alam ang panganib, ang mga engkanto. Hindi lahat mabait. Paano kung masama ang makalaro niya? Sinubukan kong ipaliwanag kay nanay. "Nanay, nakikipaglaro si Mia sa isang engkanto." Umiling si nanay. "Anak, imahinasyon lang yan ng bata. Huwag mong lagyan ng kung ano-ano ang isip mo." Pero alam kong hindi imahinasyon. Nakikita ko ang engkantong bata. Dahan-dahan lang lumalabas. Nagsisimula na siyang lumapit sa amin. Ang mga kwento ng lola ko, ang mga babala ni Mang Tonyo,
lahat ay nagiging totoo. Ang paningin ko, unti-unting nagiging isang sumpa na hindi lang ako ang apektado. Ang aking pamilya, lalo na si Mia, ay unti-unting nahihila sa kanilang mundo. Ang saya ni Mia, unti-unting nagiging isang bagay na may halong takot. Dahil kay Mia, mas lalo akong nag-aalala. Ang mga engkanto lumalapit na. Pero hindi lang basta paningin at pandinig. Ngayon, pati sa amoy. Minsan, habang nasa sala ako, bigla akong nakaramdam ng kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng bulaklak. Hindi ito amoy ng pagkain. Ito ay isang kakaibang amoy. Amoy ng lupa, amoy ng sariwang dahon at may bahid ng amoy ng matamis. Parang amoy ng kahoy na matagal nang nakalubog sa tubig. Nakakapanindig balahibo. Naalala ko ang sinabi ni Mang Tonyo na ang mga engkanto ay may sariling amoy. Ang bawat isa may kakaibang amoy. Ang amoy na ito, sa simula, mahina lang pero unti-unti naging mas malakas. Lalong-lalo na kapag malapit ako sa mga lugar kung saan ko nakikita ang mga anino. Ang amoy parang sumusunod sa akin, sa kwarto, sa kusina, sa labas. Minsan nakikita ko si nanay na nagtataka. Parang may naamoy din pero hindi niya matukoy. "May naamoy ka ba, anak?" tanong ni nanay. Umiling ako. Ayoko siyang mag-alala. Pero alam kong naaamoy ko at alam kong hindi ito normal. Ang amoy ay lalong nagpatindi sa aking takot. Hindi na ito basta guni-guni. Ang mga engkanto lumalabas na sa kanilang mundo. Ginagamit nila ang lahat ng senses ko para magparamdam. Ang amoy na ito parang may gustong sabihin, parang may gustong ipaalala. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga engkanto na nag-iiwan ng amoy para magparamdam. Ang mga babala ni Mang Tonyo tungkol sa kanilang presensya. Ang amoy na ito, hindi lang basta amoy. Ito ay isang paalala na sila ay narito, sa bahay namin, kasama namin. Ang paningin ko unti-unti nagiging isang bintana na binubuksan din ng lahat ng senses ko sa kanilang mundo. Ang bahay namin unti-unti nagiging isang lugar na pinaninirahan na rin ng mga engkanto. At ang amoy na ito parang isang marka na hindi na kami makakaalis. Dahil sa amoy, hindi na ako mapakali. Ang mga engkanto nasa paligid na namin. Isang gabi, nakatulog ako ng mahimbing. Pero sa panaginip ko, kakaiba ang nakita ko. Hindi ito ordinaryong panaginip. Ito ay parang alaala. Isang alaala na hindi akin. Nasa isang lumang kagubatan ako. May isang babae, matangkad, maganda. Nakaupo siya sa tabi ng isang malaking puno. May kausap siya, isang nilalang, hindi tao, isang engkanto. Mas matangkad sa tao, may kakaibang kinang sa mga mata. Parang nakikipag-ugnayan sila. Nag-uusap sila sa isang lengguwaheng hindi ko maintindihan, pero ramdam ko. Narinig ko ang bulong ng engkanto. Ang iyong kakayahan, mahalaga, pero may halaga. At nakita ko ang sumpa. Ang babae, sa sobrang lungkot, ay pumayag sa isang bagay. Sumang-ayon siya na ang kanyang angkan ay magkakaroon ng paningin sa kanilang mundo. Pero may kapalit. Ang kapalit, sila ay mananatili sa kanilang paligid. Ang kanilang mundo, magiging bahagi ng kanilang buhay.
At kung hindi sila susunod sa kanilang mga batas, magagalit ang mga engkanto at ang kanilang galit susundan ang bawat henerasyon. Isang sumpa. Pagkatapos, nakita ko ang aking lola. Bata pa. Nakikita rin niya ang engkanto, nakikipag-ugnayan, pero may takot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang itago, sinubukan niyang limutin, pero hindi. Ang sumpa ay patuloy. Nagising ako na pawis na pawis. Ang panaginip na iyon, sobrang totoo. Ito ang kasaysayan ng aming angkan. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan akong makita sila. Ito ang dahilan kung bakit nakikita sila ni Maya. Ang sumpa ay hindi lang basta sumpa. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan na ginawa ng aming ninuno. At ngayon, kami ang nagbabayad. Ang aking paningin, hindi lang basta regalo. Ito ay isang koneksyon sa isang madilim na nakaraan. Ang engkanto, ang sumpa, at ang aming pamilya, lahat ay magkakaugnay. Ang bahay na ito, hindi lang basta tirahan. Ito ay isang lugar kung saan nagpapatuloy ang sumpa. At kami, bilang mga naninirahan, ay nasa gitna ng kanilang mundo. Dahil sa panaginip, desperado na ako. Ang sumpa, ang mga engkanto, ang koneksyon ng aming pamilya, lahat ay totoo. Isang araw, habang naglalaro si Mia sa bakuran, bigla siyang natumba at nang tumayo siya, kakaiba na siya. Ang kanyang mga mata, malalim at puno ng kakaibang kinang. Ang kanyang boses, hindi na boses ni Mia, malalim, parang matanda. Hindi mo kami pwedeng itago. Ang kanyang boses, hindi kay Mia. Ito ay boses ng engkanto. Parang pumasok ito sa loob niya. Napakita ka na sa amin. Kailangan mong tanggapin. Nanginginig ako sa takot. Niyakap ko si Mia. Naramdaman ko ang lamig na biglang dumaloy sa akin. Ang amoy ng lupa at matamis, lalong lumakas. Sinubukan naming tumawag kay Mang Tonyo pero hindi siya sinasagot. Nag-iisa kami. Nagsimulang magsalita si Mia pero hindi siya. Ang engkanto. Ikinukwento niya ang mga lihim ng aming angkan, ang mga kwento ng lola ko, ang mga alaala na hindi ko matukoy. Lahat ay lumabas sa bibig ni Mia. Ang sumpa, hindi matatakasan. Ang sabi ng engkanto, gamit ang boses ni Mia. Kayo ang aming koneksyon sa mundong ito. Kung hindi nyo kami tatanggapin, kami ang kukuha. Naramdaman namin ang lamig na bumabalot sa buong bahay. Ang mga anino, mas lumaki. Ang mga bulong, mas lumakas. Ang mga engkanto, nagtitipon. Kinukuha nila si Mia. Pinipilit nilang kuhanin ang aking kapatid. Ang aking paningin, nagiging mas malinaw. Nakikita ko ang mga engkanto sa paligid namin nagtitipon. Tinitigtigan kami. Ang kanilang mga mata, puno ng galit at may kakaibang lungkot. Ang aking pamilya, nasa panganib. Si Mia, kinukuha na nila. Ang sumpa, nagtatapos na sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang bahay na ito, hindi na lang basta tahanan. Ito ay isang battlefield at kami, ang mga biktima. Dahil sa pagpasok ng engkanto kay Mia, desperado ako. Wala akong magawa. Wala kaming matakbuhan. Narinig ko ang boses ni Mang Tonyo sa aking isip, ang mga babala niya. Kung hindi mo sila tatanggapin, kami ang kukuha. Kinailangan kong gumawa ng desisyon. Para kay Mia, para sa aming pamilya. Nilapitan ko si Mia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki.
hindi kay Mia. Ito ay mga mata ng engkanto. Pumapayag ako. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Pumapayag ako. Biglang lumamig ang paligid. Ang amoy ng lupa at matamis lalong lumakas. Naramdaman ko ang isang bagay na pumasok sa akin. Hindi ito masakit, pero ramdam ko ang pagbabago. Ang paningin ko lalong luminaw. Nakikita ko na sila ng malinaw. Ang mga engkanto, mga matatangkad na figura, malalalim ang mga mata, nakatitig sa akin. Ang kanilang mga boses malinaw na rin sa aking pandinig. Tinatanggap ka namin. Bulong nila, naging isa ka sa amin. Unti-unting bumalik si Mia sa normal. Ang kanyang mga mata bumalik sa pagiging inosente. Ang kanyang boses bumalik sa pagiging bata. Pero alam kong hindi na siya kailanman magiging normal. Nakikita niya na sila, parang ako. Ang aming pamilya nasa bahay. Tahimik. Hindi na kami katulad ng dati. Nagbago kami. Ang aking paningin, permanente na. Nakikita ko ang kanilang mundo kasama ng mundong ito. Ang mga engkanto nasa paligid namin. Palagi nagbabantay. Nagbabantay sa amin. Ang sumpa hindi natanggal. Tinanggap ko. Naging bahagi na ako nito. Naging tulay ako sa dalawang mundo. Ang dilim na akala ko'y nawala ay pinalitan ng paningin na nagpakita ng isang mundong hindi ko dapat nakita. Ang aking paningin, isang regalo na naging isang sumpa. At ngayon, ako ang tagapagbantay. Ang tagapagbantay ng kanilang mundo at ang tagapagbantay ng aking pamilya. Walang katapusan.